Napag-usapan natin ang patungkol sa may tiranin ni Jahil, ang pagpatay niya kay Cagalli at pag-convert niya dito papunta sa isang lalaki, dan ang pagbagsak ng The Great Magic Capital of Soma kung saan namatay itong mga nakatira dito. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura Universe. So without further ado, let's get into the video. So coordinate nga nitong si Cagalli, itong sila Tyr, Footman at Clayman. Siya na rin na nagbigay sa mga ito ng kanilang mga pangalan. Nung na-master niya na itong Demon Death Birthday, meron siyang nalaman na hindi naman pala pangit ang itsura ng mga undead elves. Sadyang pinapangit lang ni Jahil ang kanya magiging itsura para siya mag-suffer lalo. Pero kahit na alam na ito ni Cagalli, wala na naman siya magagawa dito dahil ngayon wala na nga si Jahil. Tsaka hindi niya na rin kasi ngayon kaya ibalik ang kanyang itsura dati. Sa sobrang sama ng kanyang itsura, walang tumatrato sa kanya na maayos. Ito hanggang sa dumating na nga itong mga anak niya na mga members ng Moderate Clown Troops. Napakabait sa kanya nitong mga ito. Kasi ang dahilan pala kung bakit nakamask lahat sila para damayan itong si Kazareyam sa pagtatago nito ng kanyang masamang itsura. Hindi pangit sila Tyr, Footman at lalo naman si Clayman. Pero dahil sa pagmamahal nila sa kanilang creator, ginawa nila ito ng voluntarily. Kaya tuwang-tuwa sa mga ito itong si Cagalli at mabilis rin siya na napamahal sa kanila. Dahil sa mga panibago niyang kasama nagkaroon uli siya ng pag-asa na ma-restore ang dating city nila. Pero this time gusto niya na mamuhay na maganda kung saan lahat sila ay masaya. Kaya nag-build nga sila ng isang city pero hindi rin nagtagal itong city na ito kasi merong dumating na Chaos Dragon at ito ay umatake sa kanilang bagong gawang city. Kinontaminate nito ang kanilang magandang lupa. As a result, naging Dark Elves ang kanyang mga kasama at marami uling mga elves ang namatay sa kanila. Sa time na ito, sobrang down uli itong si Kazareyam to the point na ang naiisip niya na baka sinumpa daw siya. Ang presence na lang talaga nitong sila Tirsa ngayon ang nagmamotivate sa kanya. Dahil kung wala itong mga ito, baka hindi niya nakinaya. Kaya ang ginawa nila Cagalli umalis na lang uli sila. Nag-travel sila sa iba't ibang sulok ng mundo. At finally, nakahanap uli sila ng kanilang bagong tahanan. At dito na sila ngayon nagsettle. Pero after some time, bumalik si Cagalli sa kanyang previous homeland. Kasi kailangan niyang i-recover ang kanyang mga naiwan na treasures. Pero more than anything, gusto niya rin kasi talaga na makabalik pa rin dito para makita uli ang kanyang homeland. Pagkabalik niya, wasak na nga yung city. Pero marami pa rin siyang naalala na magagandang memories sa kanila. Natuwa itong si Cagalli at ginawa niyang motivation itong mga memories na ito. Tapos umalis na siya dito. Pero nung pauwi na siya, meron siyang lalaki na nadaanan. Humihingi ito sa kanya ng tulong kasi mukhang itong lalaki na ito lumaban sa may evil dragon. Kaya ngayon critical ang kanyang condition. Ang pangalan nito Sarion Grimwald. Ito ang chosen hero na nagtaboy nung umatake na Chaos Dragon dito. Pero unfortunately, critically injured nga siya. Kaya sabi ni Cagalli, bibigyan niya daw ito ng restoration magic. Nag-reply naman itong si Sarion Grimwald sa kanya na wag na daw ito magsayang ng oras kasi hindi daw gagana ang restoration magic niya dahil nasubukan niya na raw ito at ang iba pang mga healing magics para pagalingin ang kanyang sarili. Pero wala daw ni isa sa mga ito ang gumana sa kanya kasi cursed daw ang atake nitong Chaos Dragon. Ngayon, lasog-lasog ang katawan nitong si Sarion. Actually, wala na yung kalahati nitong katawan niya. Kaya namangha itong si Kazareyam kung bakit hanggang ngayon buhay pa rin ito. Mukhang malakas daw ang will nitong mabuhay. As a matter of fact, kahit ganito na nga kalala ang situation niya ngayon, nagagawa niya pang tumawa. Ang hinihingi pala nito na isang favor sa kanya ang mag-deliver lang ng isang message. Kasi by this time, aware na si Sarion na hindi na siya mabubuhay. Ang gusto niyang message na mai-deliver sa mundo tinalo niya ang Chaos Dragon at namatay siya in a style na befitting of a chosen hero. Basically, gusto niya lang ng credit. Tapos tumawa dito itong si Sarion. Kaya nag-reply itong si Kazareyam sa kanya na bago daw ito mamatay, meron daw siyang proposal. Gamit daw ang evil ways niya, meron pa si Sarion na chance para siya ay makasurvive pa. Although
meron daw downside dito. Maaari daw na mawala ang current memory ni Saryon at mag-end up na isang ugly creature. Tapos tinanggal nitong si Kazareyam yung mask niya. Ipinakita niya sa kanya ang kanya nakakasukang itsura. Kaya tinanong muna uli nitong si Kazareyam kung willing ba ito na mag-take ng ganun kalaking risk. Nung nakita ito nitong si Saryon ay nag-reply siya na mas mabuti na daw yon kaysa naman daw mamatay na lang siya dito. Kasi pag nangyari daw yon double dead daw siya kay Sylvia. Itong si Sylvia ang kanyang asawa, kaya ang best option niya daw ngayon ang tanggapin itong offer sa kanya nitong si Kazareyam. Kaya may idinagdag pa itong si Kazareyam na info just to make sure na transparent siya kay Saryon sa mga conditions niya dito. Alam naman daw siguro nitong si Saryon na siya ay isang cursed being at willing siyang gumawa ng mga evil things kahit nakasuklaman pa siya ng maraming mga tao. Meron kasing contrast itong dalawang to. Si Kazareyam isang demon lord at itong si Saryon naman isang chosen hero. Kaya naisip nitong si Kazareyam na baka daw magbago pa itong isip nito. And besides, kapag niresurrect niya nga daw itong si Saryon, magiging puppet niya daw siya. Pero nag-reply itong si Saryon sa kanya na wala daw siya ditong problema kasi siya daw isang malayang tao. Hindi daw siya madaling makokontrol ng kahit na sino. May tiwala si Saryon sa lakas ng kanyang ego na kahit nagamitin ni Kazareyam itong forbidden spell sa kanya hindi siya magiging sunod-sunuran nitong si Kazareyam. Kaya ngumiti itong si Kazareyam sa kanya at sinimulan niya na ang kanyang forbidden ritual. Dahil dito naging undead elf na rin itong si Saryon. Pero ang good thing doon nakasurvive naman siya kahit na ang ibig sabihin nun na i-reborn siya as the Wonder Hero na binigyan nitong si Cagalli ng Laplas na pangalan. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.